Ang bakal na tarangkahan ay bumukas ng walang tunog, tila isang bibig na nag-aanyaya sa kanya sa isang lugar na matagal nang kinalimutan ng mundo sa labas. Mula sa bintana ng sasakyan, pinagmasdan ni Michelle ang mahabang daanan na nalililiman ng mga higanting puno ng akasya. Ang kanilang mga sanga ay tila mga butuhang braso na nagbabantay sa mga lihim ng mansyon sa dulo nito. Hindi ito isang modernong bahay ng mga bilyonaryo. Ito ay isang istrukturang luma, isang pamana ng nakaraan, gawa sa bato at matitigas na kahoy. Malawak marangya, ngunit may bigat na bumabalot dito, isang bigat na ramdam ni Michelle, kahit pa nasa loob pa siya ng sasakyan. "Nandito na po tayo, ma'am," sabi ng trooper. Ang boses ay walang anumang emosyon. Bumaba si Michelle, dala ang kanyang maliit na bag na naglalaman ng kakarampot niyang ari-arian at ng bigat ng kanyang sariling nakaraan. Sa pagtapak niya sa batong hagdanan, patungo sa malaking pinto na gawa sa nara, ang unang napansin niya ay hindi ang karangyaan ng lugar. Ito ay ang katahimikan, isang nakabibinging katahimikan. Para sa isang tahanan na may sanggol ang kawalan ng anumang tunog, walang yak, walang halakhak, walang kahit nakalansing ng laruan, ay isang bagay na nakakakilabot. Bumukas ang pinto bago pa man siya kumatok. Isang matandang babae na may mahigpit na pagkakatali sa kanyang puting buhok at suot na uniforme ng isang kasambahay ang sumalubong sa kanya. Ang kanyang mukha ay parang inukit sa bato, walang bahid ng anumang ngiti. "Ikaw si Michelle?" tanong ng babae. Ang boses niya ay kasing lamig ng marmol na sahig na kanilang tinatapakan. "Opo, ako nga po," sagot ni Michelle, sinubukang ngumiti kahit bahagya. "Ako si Consuelo, ang punong katiwala ng bahay na ito. Sumunod ka sa akin. Hinihintay ka ni Senyora Imelda." Iyang bawat yabag ng sapatos ni Michelle sa makintab na sahig ay umalingaw-ngaw sa kabuuan ng entrada. Ang mga dingding ay napapalibutan ng mga larawan ng mga ninuno na tila nakamasid sa bawat galaw niya. Ang hangin ay mabigat amoy lumang kahoy floor wax at isang bagay pa na hindi niya matukoy kalungkutan. Dinala siya ni Consuelo sa isang malawak na sala. Sa gitna nito, sa isang silyang may mataas na sandalan na parang trono nakaupo, ang isang babaeng nasa mga huling taon ng kanyang edad. Siya si Imelda. Nakasuot ito ng itim na bestida, ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos, at ang kanyang mga mata ay matalas at mapanuri. Sa kanyang presensya pa lang, ramdam na ni Michelle ang kapangyarihan at awtoridad. "Magandang hapon po, senyora," bati ni Michelle bahagyang yumuko. Hindi agad nagsalita si Imelda. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paana, para bang sinusuri ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. "Kaya ikaw ang bago," sabi nito sa wakas. "Sana naman ay mas magtagal ka kaysa sa mga nauna sayo. Hindi ako mahilig sa mga taong mahina ang loob at madaling sumuko." "Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya, senyora," sagot ni Michelle. "Tingnan natin," sabi ni Imelda, bago ibinaling ang tingin sa isang lalaking nakatayo, malapit sa bintana, nakatalikod sa kanila. "John, halika rito at batiin mo ang bagong tagapag-alaga ng anak mo." Dahan-dahang lumingon ang lalaki. Siya si John. Gwapo sana ang kanyang mukha, ngunit nababalot ito ng lungkot. Ang kanyang mga mata ay walang buhay at ang kanyang mga balikat ay tila pasan ang buong mundo. Lumapit siya, ngunit hindi tumingin ng diretso kay Michelle. "John." Pagpapakilala niya, ang boses ay garalgal at halos pabulong. Iyon lang. Pagkatapos ay muli siyang tumalikod at tumingin sa labas ng bintana. Isang ama na parang anino sa sarili niyang tahanan. Naramdaman ni Michelle ang panlalamig ng kanyang puso. Ito ang pamilyang kanyang pagsisilbihan, isang reynang bakal, isang amang multo, at isang bahay na puno ng katahimikan. "Ipakita mo sa kanya si Leo," utos ni Imelda kay Consuelo. Tumango si Consuelo
at sinenyasan si Michelle na sumunod. Umakyat sila sa isang malawak na hagdanan. Sa ikalawang palapag, huminto sila sa harap ng isang puting pinto. Dahan-dahan itong binuksan ni Consuelo. Ang nursery ay perpekto. Ang mga dingding ay may malambot na kulay, ang kuna ay gawa sa pinakamahal na kahoy, at ang mga laruan ay nakahanay ng maayos sa mga estante. Ngunit tulad ng buong bahay, ang kwarto ay walang buhay, parang isang exhibit sa museo. At sa gitna ng kuna nakahiga si Leo. Isang anghel. Iyon ang unang pumasok sa isip ni Michelle. Ang sanggol ay napakaganda, may makinis na balat at itim na buhok. Ngunit nang mas lumapit siya, naramdaman niya ang pangingilabot. Ang mga mata ng sanggol ay bukas, ngunit walang tinitingnan. Blanko. Walang kurap, walang reaksyon. Ang kanyang maliliit na kamay ay nakalagay sa kanyang tagiliran, hindi gumagalaw. Para siyang isang manika, isang perpektong manika na walang buhay. Siya si Leo, sabi ni Consuelo. Hindi siya nakakakita, ipinanganak siyang bulag. Kaya huwag kang mag-aksaya ng panahon na kausapin siya o ipakitaan ng kung ano-ano. Ang kailangan lang niya ay pakainin, paliguan at bihisan. Nauunawaan mo ba? Tumango si Michelle, hindi maialis ang kanyang tingin sa sanggol. Isang kirot ang biglang kumalat sa kanyang dibdib, isang pamilyar na kirot. Naalala niya ang kanyang sariling anak, ang init ng katawan nito sa kanyang mga bisig at ang biglaang panlalamig nang ito'y mawala. Maya-maya tiningnan ni Michelle ang orasan sa dingding. 3:00 ng hapon. Tila isang ritual, kinuha ni Consuelo ang isang maliit na bote mula sa isang cabinet. Sa loob nito ay isang malabnaw na likido. Ito ang unang beses na nasaksihan ni Michelle ang eksena. Kinuha ni Consuelo si Leo mula sa kuna nang walang anumang lambing. Inihiga niya ito sa changing table. Gamit ang isang kamay, pilit niyang iminulat ang mata ng sanggol na hindi naman pumipiglas. Gamit ang kabilang kamay, maingat ngunit mabilis niyang pinatakan ng gamot ang bawat mata ni Leo. Hindi umiyak ang sanggol, hindi kumurap, walang anumang reaksyon. Pagkatapos ibinalik siya ni Consuelo sa kuna na parang isang bagay na walang damdamin. Ang lahat ng ito ay ginawa sa ilalim ng isang mahigpit at nakakakilabot na katahimikan. Nakatayo lang si Michelle sa isang sulok, nanonood, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Hindi ito tama, mayroong mali. Naramdaman niya iyon sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang pag-aalaga ay hindi dapat ganito. Hindi dapat ganito kalamig. Nang matapos si Consuelo, lumingon ito at nakita ang mga mata ni Michelle na nakatutok sa kanya. Isang tingin na puno ng pagtataka at nagsisimulang pagdududa. Nag-angat ng tingin si Michelle at sinalubong ang mga matang bakal ni Consuelo. Sa isang iglap, nagbago ang ekspresyon ng matandang katiwala. Ang kanyang mga mata ay bahagyang naningkit. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang tingin ay sapat na. Ito ay isang tingin ng pagbabanta, isang babala na nagsasabing, huwag kang magtanong kung ayaw mong masaktan. Ang gabi sa mansyon ay mas malalim at mas tahimik kaysa sa anumang lugar na napuntahan na ni Michelle. Ngunit sa kanyang pagtulog, ang katahimikan ay napalitan ng mga pamilyar na tunog na matagal na niyang gustong kalimutan. Napanaginipan niya ang isang maliit na kwarto sa ospital, ang amoy ng antiseptiko, at ang mahinang tunog ng makinang sumusubaybay sa tibok ng puso. Sa kanyang mga braso, kalong niya ang kanyang munting anak. Payapa itong natutulog, ngunit alam ni Michelle na may mali. Sinabi niya sa mga doktor, sa mga nurse, na hindi normal ang paghinga nito, na tila may hirap. Normal lang yan sa mga bagong silang. Sabi nila, ang kanilang mga ngiti ay pilit at nagmamadali. Huwag kang mag-alala. Ngunit isang ina ang nakakaalam. Isang ina ang nakakaramdam. Sa kanyang panaginip, ang mahinang tunog ng makina ay biglang naging isang tuloy-tuloy at nakabibinging linya. Sumigaw siya, ngunit walang boses na lumabas.
Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak, ngunit ang init nito ay unti-unting nawala, napalitan ng isang nakapangingilabot na lamig. Nagising si Michelle, na humihingal ang kanyang lalamunan ay tuyo, at ang kanyang mga pisngi ay basa ng luha. Malamig na pawis ang bumalot sa kanyang noo. Kinapa niya ang espasyo sa tabi niya sa kama, isang espasyong laging blanko. Bumangon siya at naghilamos. Kailangan niyang maging matatag. Ang trabahong ito, ang kanyang paraan, para takasan ang mga alaalang iyon. Ang pagiging abala, ang kanyang tanging gamot. Kinabukasan sinimulan niya ang kanyang mga gawain nang may bigat sa dibdib. Si Consuelo ang nagbigay ng mga utos na parang isang general, ang tamang oras ng pagpapakain, ang eksaktong dami ng gatas, ang uri ng sabon na gagamitin sa paliliyo. Lahat ay naka-schedule, lahat ay walang emosyon. Pagkatapos mong maglinis sa ibaba, ikaw na ang mag-asikaso kay Leo. Sabi ni Consuelo, iniaabot sa kanya ang isang bote ng gatas. Huwag mong hahayaang mabilaukan at huwag mong kalimutan ang gamot sa mata pagkatapos. Nang maiwan siyang mag-isa kasama ang sanggol, isang kakaibang damdamin ang bumalot kay Michelle. Lumapit siya sa kuna. Nandoon si Leo, ganoon pa rin isang perpektong manika na nakadilat ang mga mata sa kawalan. Dahan-dahan inabot niya ang kanyang kamay at hinaplos ang malambot na pisngi nito. Walang reaksyon. Kinuha niya ito mula sa kuna, iningatan ng bawat galaw. Ang katawan ng sanggol ay malambot. Ngunit walang buhay, sumusunod lang sa kung saan niya ito dalhin. Umupo si Michelle sa rocking chair. Sa loob ng nursery, kalong ang sanggol. Sinimulan niya itong padedehin. Habang umiinom si Leo, nagsalita si Michelle sa mahinang boses, kahit pa sinabihan siyang huwag itong gawin. "Hello, Leo," bulong niya. "Ako si Michelle. Ako ang mag-aalaga sa'yo simula ngayon." Isang matinding kirot ang muling dumaan sa kanyang puso. Ang pakiramdam ng isang maliit na katawan sa kanyang mga braso ay nagbalik ng lahat ng alaala. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, nilalabanan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Nang matapos padedehin si Leo, hindi niya ito ibinalik agad sa kuna. Parang may naguudyok sa kanya na ilayo ito sa malamig at walang buhay na kwartong yon. Dinala niya ito sa ibaba, sa malawak na sala, kung saan ang mga bintana ay mula sahig hanggang kisame. Ang sikat ng araw sa umaga ay pumapasok, nagbibigay liwanag at init sa silid. Umupo si Michelle sa isang malaking silya malapit sa bintana, yakap-yakap si Leo. Gusto niyang iparamdam sa sanggol ang init ng araw, kahit pa sinasabi ng lahat na wala itong mararamdaman. Habang inaayos niya ang kumot ni Leo, gumalaw ang kanyang katawan at ang sinag ng araw ay tumama sa kanyang dibdib. Doon sa kanyang leeg, nakasabit ang isang mumurahing kwintas, isang maliit na silver locket na naglalaman ng kaisa-isang litrato ng kanyang yumaong anak. Ito ang tanging bagay na hindi niya iniwan. Ang makintab na locket ay sumalo sa sikat ng araw at isang maliit maningning na sinag ang naglakbay sa kabuuan ng silid. Mabilis itong gumalaw, parang isang munting bituin, at sa isang iglap tumama ito nang diretso sa mukha ni Leo. At doon nangyari ito. Isang bagay na napakaliit, halos hindi mapapansin, ngunit para kay Michelle ito'y isang lindol. Ang mga mata ni Leo ay bahagyang kumislot. Iminulat niya ito ng kaunti at saka ipinikit ng mariin na para bang nasilaw. Isang maliit na pag-igtad ang gumalaw sa kanyang katawan. Isang halos hindi marinig na tunog ang lumabas sa kanyang lalamunan. Napatigil sa paghinga si Michelle. Ang kanyang mga kamay ay nanigas. Nanlaki ang kanyang mga mata, nakatitig sa mukha ng sanggol. Nakita niya ba talaga yon? O guni-guni lang niya? Nanatili siya ng hindi gumagalaw, naghihintay, pinakikiramdaman ang bawat paghinga ng sanggol. Ngunit bumalik na si Leo sa dati. Blanko, walang galaw. Dahan-dahan, sinubukan niyang ulitin ang nangyari. Itinaas niya ang kanyang locket,
Hinahanap ang tamang anggulo para muling masalo ang sikat ng araw. Ngunit nagbago na ang posisyon ng araw at wala nang sinag na lumabas. Nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi iyon imahinasyon. Nakita niya. Gumalaw siya. Nag-react siya. Kahit isang segundo lang nagkaroon ng koneksyon. Sa gitna ng kanyang pagkatulala, narinig niya ang mga mabibigat na yabag ni Consuelo mula sa pasilyo palapit sa kanilang kinaroroonan. Isang biglaang takot ang bumalot kay Michelle. Agad niyang ibinaba ang kanyang kwintas at itinago ito sa ilalim ng kanyang damit. Inayos niya ang pagkakalong kay Leo, ibinalik sa kanyang muka ang isang neutral at walang emosyong maskara. Kailangan niyang magpanggap na walang nangyari. Hindi pa ito ang oras. Pumasok si Consuelo sa sala, ang kanyang mga mata ay matalas na nagmamasid. Anong ginagawa ninyo rito? Tanong nito, ang boses ay may bahid ng pagsaway. Ang sabi ko, pagkatapos kumain, ibalik mo siya sa kuna. Gusto ko lang po siyang mapaarawan sandali. Palusot ni Michelle, sinisikap na panatilihing kalmado ang kanyang boses. Tinitigan siya ni Consuelo ng ilang segundo na para bang binabasa ang kanyang isip. Sa huli tumango ito ng dahan-dahan. Ibalik mo na siya sa itaas. Oras na para sa kanyang gamot. Sumunod si Michelle, ngunit habang paakyat siya ng hagdanan, ang kanyang isip ay puno ng nag-iisang imahe, ang pagkurap ng mga mata ni Leo dahil sa isang sinag ng pag-asa. At sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang tumapak siya sa mansyon na yon, isang maliit na apoy ang nagsimulang mag-alab sa loob ng kanyang puso. Ang mga sumunod na araw ay naging isang mapanganib na laro ng pagmamanman para kay Michelle. Ang bawat kilos ni Consuelo, bawat utos ni Senyora Imelda ay kanyang pinakikiramdaman. Alam niyang isang pagkakamali lang, isang maling tingin at maaari siyang mapatalsik o mas malala pa. Ngunit ang imahe ng pagkurap ni Leo ay hindi maalis sa kanyang isipan. Iyon ang kanyang lihim na lakasang apoy na nagpapanatili sa kanyang pag-asa. Isang umaga habang nag-aayos siya sa sala, nakita niya si Leo na tahimik na nakaupo sa kanyang playpen. Ang buong mansyon ay nakabibingi sa katahimikan. Isang ideya ang biglang pumasok sa isip niya. Isang pagsubok. Maingat niyang kinuha ang isang kumpol ng mga susi mula sa kanyang bulsa. Tumingin siya sa paligid. Walang tao. Huminga siya ng malalim at naglakad malapit sa playpen, nagkukunwaring may inaayos sa isang mesa. Pagdaan niya, sinadya niyang aksidenteng mabitawan ang mga susi. Isang malakas at nakakagulat na kalansing ng metal sa marmol na sahig ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Napapiksi si Michelle sa sarili niyang gawa. Ang tunog ay sapat na para magulantang ang sino mang tao, lalo na ang isang sanggol. Ngunit si Leo ay hindi gumalaw. Walang pagkurap, walang pag-igtad, walang anumang senyales na narinig niya ito o nagambala man lang. Nakatitig pa rin ang mga mata nito sa kawalan na parabang ang ingay ay nangyari sa ibang mundo. Sa sandaling iyon, naging malinaw ang lahat para kay Michelle. Kumpirmado, sabi niya sa kanyang sarili habang pinupulot ang mga susi. Hindi ang pandinig niya ang problema, ang kanyang mga mata, ang sinag ng araw. Iyon ang susi. Simula noon ang kanyang misyon ay nagbago. Hindi na lang siya tagapag-alaga. Siya ay naging isang investigador. Kailangan niyang makahanap ng ebidensya ng patunay na hindi siya nababaliw. Sa tuwing may pagkakataon siya na mapag-isa, kasama si Leo, lalo na sa nursery, kung saan mas pribado gumagawa siya ng mga lihim na pagsubok. Isang hapon, habang nagtutupi siya ng mga damit, kinuha niya ang isang maliit na salamin mula sa kanyang pitaka. Tiniyak niyang nakasara ang pinto at walang sino mang papalapit. Umupo siya sa sahig, malapit sa kuna ni Leo. Maingat niyang ginamit ang salamin upang saluhin ang sinag ng araw na tumatagos sa bintana, katulad ng nangyari sa kanyang locket. Isang maliit at nagniningning na tuldok ng liwanag ang sumayaw sa pader.
Dahan-dahan itinuon niya ito sa direksyon ni Leo, ngunit hindi diretso sa mga mata. Nang ang liwanag ay gumalaw malapit sa kanyang pisngi, nakita na naman ito ni Michelle. Isang bahagyang pagkunot ng noo, isang mabagal na pagkurap, isang halos hindi mapansing pag-urong ng kanyang mga mata, isang alon ng pag-asa, at pananabik ang dumaloy sa kanyang buong katawan. Hindi siya nagkamali. Kinagabihan mas naging mapangahas siya. Habang natutulog na ang lahat, pumasok siya sa nursery. Madilim ang silid, tanging ang liwanag ng buwan, ang nagbibigay ng kaunting ilaw. Binuksan niya ang flashlight ng kanyang telepono, itinapat sa pinakamahinang setting. Una, iginala niya ang liwanag sa pader palayo kay Leo. Pagkatapos dahan-dahan, iginalaw niya ang sinag patungo sa kuna. At doon isang milagro ang kanyang nasaksihan. Ang ulo ni Leo ay bahagyang gumalaw. Hindi isang malaking galaw, ngunit isang malinaw na pag-ikot, sinusundan ng dahan-dahang paggalaw ng ilaw sa pader. Mula kaliwa pa kanan, kumabog ng malakas ang dibdib ni Michelle. Sinubukan niya ulit. Kaliwa, kanan. At sa bawat pagkakataon, sumusunod ang tingin ng sanggol. Nakakakita ka, hindi ba, munting anghel? Bulong ng kanyang isip. Nagkakamali silang lahat tungkol sa'yo. Sa sobrang tuwa at pagkaabala sa kanyang pagtuklas, hindi na malaya ni Michelle na ang pinto ng nursery ay bahagyang bumukas. Masyado siyang nakatuon sa himala sa kanyang harapan. Michelle, isang mahinang boses ang bumasag sa katahimikan. Parang kidlat na napatayo si Michelle. Agad niyang pinatay ang flashlight at itinago ang telepono. Sa kanyang likuran, ang kanyang puso ay tila aakyat sa kanyang lalamunan. Nakatayo sa may pinto, sa gitna ng dilim si Aya, ang mas batang kasambahay. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng takot at pagkalito. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, nakatutok sa teleponong pilit itinatago ni Michelle. Anong ginagawa mo? Pabulong na tanong ni Aya, ang boses ay nanginginig. Bakit mo iniilawan si Sir Leo, Diyos ko? Baka mahuli tayo ni Senyora Imelda. Nanlamig ang buong katawan ni Michelle. Nahuli siya. Ngunit sa pagkakita niya sa takot sa mukha ni Aya, isang takot na hindi galit, kundi pag-aalala, isang desisyon ang mabilis na nabuo sa kanyang isipan. Hindi niya ito maaring itanggi. Kailangan niya ng kakampi. Shh! Pakiusap, hinaan mo ang boses mo. Pakiusap ni Michelle, dahan-dahang lumapit kay Aya at isinara ng marahan ng pinto. May kailangan kang makita, isang bagay na napakahalaga. Makita, Michelle, baka mapagalitan tayo. Bawal yan. Ang utos ay huwag siyang gambalain. Giit ni Aya, handa nang tumakbo papalayo. Hinawakan ni Michelle ang braso ni Aya ng marahan, ngunit may diin. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata. Tiwala, sabi niya sa pinakamahinahon, ngunit pinakamadali ang boses na kanyang makakaya. Pakiusap, pagkatiwalaan mo ako. 5 minuto lang, manood ka lang, at huwag na huwag kang gagawa ng ingay. Nakita ni Aya ang determinasyon at katapatan sa mga mata ni Michelle, bagamat nanginginig pa rin sa takot, dahan-dahan siyang tumango. Iginiya siya ni Michelle palapit sa kuna. Tumingin ka kay Leo, bulong niya. Muling binuksan ni Michelle ang flashlight ng kanyang telepono sa pinakamahinang setting pa rin. Itinutok niya ang sinag sa pader sa itaas ng kuna, malayo sa mukha ng sanggol. Panoorin mo ang ulo niya, utos ni Michelle. Dahan-dahan niyang iginalaw ang sinag mula sa kaliwang bahagi ng pader patungo sa kanan. Sa una, hindi kumikibo si Aya. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, isang maliit na gasp ang kumawala sa kanyang mga labi. Itinuro niya ang kanyang nanginginig na daliri. Gumagalaw. Bulong niya sa hangin, hindi makapaniwala. Sinusundan niya. Sinusundan niya ang ilaw. Inulit ni Michelle ang proseso, pabalik naman sa kaliwa. At muli ang ulo ni Leo ay dahan-dahang sumunod sa sinag ng liwanag. Napatakip si Aya sa kanyang bibig, ang kanyang mga mata
ay nanlalaki sa pagkamangha at takot. Ang sanggol na alam ng lahat na bulag na parang manika sa buong araw ay nagpapakita ng malinaw na reaksyon. Nakikita mo na, bulong ni Michelle ang kanyang boses, ay may halong tagumpay at pakiusap. Hindi siya bulag Aya, hindi siya ganap na bulag. Humarap si Aya kay Michelle, ang kanyang muka ay isang pinaghalong pagkamangha at matinding kaba. Pero, paano? Ang sabi ng lahat, ang sabi ng doktor, si Senyora. Ang pagbanggit sa pangalan ni Imelda ay nagpadala ng panginginig sa kanyang boses. Iyon ang hindi ko alam. Pag-amin ni Michelle. Pero alam ko ang nakikita ko. At nakita mo rin. May mali sa lugar na ito, Aya. May mali sa nangyayari sa batang ito. Anong gagawin natin? Tanong ni Aya. Ang kanyang tapang ay biglang nawala at napalitan ng dati niyang takot. Kapag nalaman ito ni Senyora Imelda, pareho tayong palalayasin o baka mas malala pa. Kaya nga kailangan kong itago muna ito. Sabi ni Michelle, hinawakan ang dalawang kamay ni Aya. Ang mga kamay nito ay nanlalamig. At kailangan ko ng tulong mo para itago ito. Walang ibang dapat makaalam. Hindi pa sa ngayon. Pakiusap, Aya. Tumingin si Aya mula sa natutulog na si Leo patungo sa mga matang nagsusumamo ni Michelle. Nakita niya ang panganib, ngunit nakita rin niya ang katotohanan na sumisigaw sa kanyang harapan. Isang inosenteng bata ang nasa gitna ng lahat ng ito. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng mansyon, tumango si Aya, isang maliit at nanginginig na pagtango. Sige, bulong niya. Hindi ako magsasalita. Sa sandaling iyon, ang lihim ni Michelle ay hindi na kanya lamang. Ito'y isang pasanin na ngayon ay dala na nilang dalawa, isang mapanganib na katotohanan na naghihintay na sumabog sa loob ng mansyon ng katahimikan. Kinailangan ni Michelle ang 2 araw para mapakalma ang nanginginig na kalooban ni Aya. Sa mga sulok ng kusina, habang nagbabalat ng gulay, o sa pasilyo, habang nagpupunas ng mga muebles, binubulungan niya ito ng mga salitang nagbibigay lakas para ito kay Leo. Aya. Paulit-ulit niyang sinasabi. Hindi natin siya maaaring pabayaan. Sa wakas ang takot ni Aya ay nadaig ng kanyang awa para sa sanggol at nangako itong magsasara ng bibig. Sa pagkakaroon ng isang lihim na kakampi, gaano man ito katakot na ramdaman ni Michelle na handa na siya para sa susunod na hakbang, ang pinakamapanganib sa lahat. Ang kausapin si John. Naghahanap siya ng tamang tiyempo. Hindi niya ito maaaring lapitan kapag nariyan si Senyora Imelda na parang isang agilang nagbabantay. Kailangan niya itong makausap ng mag-isa sa isang sandali ng kahinaan kung saan ang pader na nakapalibot sa puso nito ay maaaring may kahit maliit na siwang. Ang pagkakataon ay dumating isang hapon. Nakita ni Michelle si John na pumasok sa silid-aklatan, isang lugar na bihirang buksan at laging nababalot ng alikabok at alaala. Sumilip siya sa bahagyang nakabukas na pinto. Nakita niya si John na nakatayo sa harap ng isang mesa, hawak-hawak ang isang nakakwadrong litrato na may pilak na palamuti. Ang litrato ng kanyang yumaong asawa. Pinagmasdan ni Michelle ang mga balikat ni John na dahan-dahang nanginig. Nakita niya ang sakit sa paraan ng paghaplos nito sa salamin ng litrato. Ito na ang pagkakataon na isip niya. Ngayon, habang sariwa ang kanyang pagmamahal, marahil ay makikinig siya. Ngunit bago pa man siya makahakbang, isang nakakayanig na tunog ang bumasag sa katahimikan ng buong mansyon. Crash. Sa isang biglaang pagsabog ng galit at pighati, ibinalibag ni John ang litrato sa pader. Ang salamin ay nabasag sa libu-libong piraso, kumalat sa sahig na parang mga luhang nagyelo. Bakit mo ako iniwan? Sigaw ni John sa kawalan ng kanyang boses ay basag at puno ng sakit. Bakit mo kami iniwan? Napaatras, si Michelle, ang kanyang puso ay kumakabog sa takot.
Ngunit sa ilalim ng takot, may awa. Nakita niya ang isang lalaking wasak, isang amang nalulunod sa sarili niyang kadiliman. Ang kanyang plano ay biglang nagbago. Hindi na ito tungkol sa paghahanap ng tamang tiyempo. Ito ay tungkol sa pag-abot ng kamay sa isang taong nalulunod. Huminga siya ng malalim at pumasok sa silid. "Sir John," tawag niya ng mahina. Lumingon si John, ang kanyang mukha ay isang maskara ng gulat at galit. Ang kanyang mga mata ay namumula. "Anong ginagawa mo rito? Lumabas ka." Hindi umalis si Michelle. Sa halip lumuhod siya at sinimulang pulutin ang malalaking piraso ng basag na salamin, iniiwasan ang litrato ng nakangiting babae na ngayon ay nakahandusay sa sahig. "Mag-iingat po kayo, baka masugatan kayo," sabi niya sa mahinahong boses. "Hayaan mo yan." Sigaw ni John, ngunit hindi na kasing lakas ng dati. Tumingin siya sa mga kamay ni Michelle na maingat na nag-aalis ng panganib. Ang simpleng kilos na yon ng pag-aalaga ay tila bahagyang nagpakalma sa halimaw sa loob niya. "Sir." Pagsisimula ni Michelle, hindi tumitingin sa kanya, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kanyang ginagawa. "Nakikita ko po ang sakit na dinadala ninyo. Alam ko pong mahirap." Hindi sumagot si John, ngunit nanatili siyang nakatayo, nakikinig. Ito na. Inipon ni Michelle ang lahat ng kanyang lakas ng loob. "Sir John," sabi niya sa wakas ay nag-angat ng tingin. "May kailangan po akong sabihin tungkol kay Leo." Ang pagbanggit sa pangalan ng anak ay nagpabago sa ekspresyon ni John. Ang galit ay napalitan ng pamilyar na bigat at kawalan ng pag-asa. "Ano yon? May sakit ba siya? May kailangan ba siya?" "Hindi po, sir. Sa katunayan, kabaligtaran po. Sa tingin ko po ay mas malakas siya kaysa sa inaakala nating lahat." Dahan-dahan siyang tumayo. "May napansin po ako tungkol sa mga mata niya. Sa liwanag po." Nagre-react siya. Tumingin sa kanya si John na para bang nagsasalita siya ng ibang lengguwahe. "Nagre-react? Anong ibig mong sabihin?" Noong minsan pong nasinagan siya ng araw, kumurap po siya. At sinubukan ko pong ulitin gamit ang maliit na ilaw. "Sir John, sinusundan niya po ang liwanag. Ang ulo niya, ang mga mata niya, gumagalaw po." Sa bawat salitang binitawan ni Michelle, ang mukha ni John ay lalong nagdidilim. Ang maliit na siwang ng pag-asa na sana'y mabuksan ay biglang nagsara nang may malakas na kalabog. "Ano bang pinagsasasabi mo?" Anggil niya ang boses ay mababa at mapanganib. "Totoo po ang sinasabi ko. Hindi po siya ganap na bulag. Kailangan lang po siguro." "Manahimik ka." Putol ni John, ang kanyang boses ay biglang umakyat sa isang nakakatakot na sigaw. Ang pighati ay naging isang marahas na galit na ngayon ay nakatutok lahat sa kanya. "Sino ka para sabihin, yan ang nanay ko, ang mga doktor? Sinabi na nila ang lahat. Sinabi na nilang walang pag-asa. Pero nakita ko po." "Nakita? Baka naman guni-guni mo lang yan para magkaroon ka ng importansya dito." Lumapit si John, ang kanyang katawan ay tensyonado, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. "O baka naman gusto mong saktan, lalo ang pamilyang ito. Hindi pa ba sapat ang pagdurusa namin?" Bawat salita ay parang isang sampal sa mukha ni Michelle. Ang kanyang mabuting intensyon ay pinilipit at ginawang isang kasalanan. "Hindi po, Sir John, ang gusto ko lang po ay..." "Gusto mo?" "Wala akong pakialam sa gusto mo." Sigaw niya, itinuro ang kanyang daliri nang halos tumama na sa mukha ni Michelle. "Alam mo ba kung ano ang pinagdaanan ko? Ang asawa ko, namatay siya para lang maipanganak ang batang yan. At ngayon, sasabihin mo sa akin na baka nagkamali kami, na baka pinabayaan namin siya. Ganoon ba?" Ang tunay na dahilan ay lumabas na. Ang sakit, ang pagkakonsensya, ang bigat ng pagiging isang biyudo at ama sa isang batang may karamdaman. Lahat ng iyon ay ibinuhos niya kay Michelle. "Sino ka para questionin ang lahat? Isa ka lang katulong,
Huwag mong pangangahasang questionin kung paano namin inaalagaan ang batang ito. Ang mga salita ay tumagos sa puso ni Michelle na parang mga piraso ng basag na salamin. Mas masakit pa kaysa sa anumang sugat. Ang kanyang pag-asa ay nadurog. Napaatras siya, ang kanyang mukha ay namutla. Walang salita ang lumabas sa kanyang bibig. Ang pader ng pighati ni John ay hindi lang isang pader. Ito'y isang kuta matibay at imposibleng pasukin. At sa sandaling iyon, itinuring siya nitong kaaway. "Umalis ka sa harapan ko," sabi ni John sa huling pagkakataon. Ang kanyang boses ay malamig at walang anumang emosyon na mas nakakatakot pa kaysa sa kanyang mga sigaw. "Bumalik ka sa trabaho mo, at kung maririnig ko pa ulit ang tungkol sa kalokohang yan sa ayaw at sa gusto mo, papalabasin kita sa pamamahay na ito." Walang nagawa si Michelle kundi tumalikod. Dahan-dahan siyang naglakad palabas ng silid-aklatan. Ang bawat hakbang ay mabigat. Habang nagsasara ang pinto sa kanyang likuran, narinig niya ang isang mahinang tunog ng paghikbi mula sa loob. Ngunit ang tunog na yon ay hindi na nagbigay ng awa sa kanya. Napalitan ito ng isang malamig at matigas na katotohanan. Nag-iisa siya sa laban na ito. Ganap na nag-iisa. Ang pagkatalo ni Michelle sa harap ni John ay hindi pumutol sa kanyang determinasyon. Bagkus ito'y nagpatigas pa rito. Nauunawaan na niya ngayon. Hindi niya makukuha ang hustisya sa pamamagitan ng pakiusap. Kailangan niya ng ebidensya. Isang bagay na hindi matatawaran, isang bagay na yayanig sa pader ng pighati na itinayo ni John at sa pader ng kapangyarihan na bumabalot kay Senyora Imelda. Ang kanyang atensyon ay natuon sa iisang bagay, ang maliit na bote ng gamot pampatak sa mata. Naging espiya siya sa sarili niyang pinagtatrabahuhan. Pinanood niya ang bawat kilos ni Consuelo, kinabisa ang bawat galaw nito. Tuwing 3:00 ng hapon, pagkatapos ng merienda, ang matandang katiwala ay aakyat sa nursery. Isasagawa nito ang ritual ng pagpapatak ng gamot. Ngunit ngayon, hindi na lang si Leo ang pinagmamasdan ni Michelle. Pinagmamasdan niya kung saan napupunta ang bote pagkatapos. Isang araw, nasundan niya ito ng tingin. Pagkatapos gamitin, hindi ibinalik ni Consuelo ang bote sa kabinet ng nursery. Sa halip lumabas ito ng silid, ang bote ay mahigpit na hawak sa kanyang palad. Dahan-dahan, sumunod si Michelle sa isang ligtas na distansya. Nakita niyang pumasok si Consuelo sa master's bedroom, ang teritoryo ni Senyora Imelda. Mula sa bahagyang nakaawang na pinto, nakita ni Michelle ang eksena. Binuksan ni Consuelo ang isang antigong aparador na gawa sa madilim na kahoy. Sa loob nito, may isa pang maliit na kompartimento na may sariling susi. Kinuha ni Consuelo ang isang maliit na tansong susi mula sa kanyang bulsa, binuksan ang kabinet, inilagay ang bote sa loob, at muling isinara. Ang tunog ng paglock ay tila isang selyo sa isang madilim na sikreto. Iyon na. Ang bote ay hindi isang ordinaryong gamot lamang. Itinatago ito na parang isang hiyas o isang lason. Ngayon alam na ni Michelle kung nasaan ang kanyang target. Ang kailangan na lang niya ay ang pagkakataon. Ang pagkakataon ay dumating makalipas ang 3 araw. Araw ng Miyerkules. Narinig ni Michelle mula kay Aya na tuwing Miyerkules ng hapon, si Senyora Imelda at Consuelo ay umaalis para sa kanilang lingguhang pagbisita sa simbahan at pagkatapos ay sa isang social club. Ito ang 2 oras kung saan ang mansyon ay halos nasa ilalim lamang ng pamamahala ng mga kasambahay. Habang pinagmamasdan niya ang itim na sasakyan na papalabas ng tarangkahan, ang puso ni Michelle ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Ito na yon. Nilapitan niya si Aya sa kusina. Ang dalaga ay naghihiwa ng sibuyas, ngunit mas nanginginig pa ang kanyang mga kamay kaysa sa karaniwan. "Aya," sabi ni Michelle sa mahinang boses, "kailangan ko ang tulong mo." Napatingin si Aya, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. "Saan?" "Kailangan kong pumasok sa kwarto ni Senyora. Kailangan kong kunin ang bote."
Halos mabitawan ni Aya ang kutsilyo. Ano? Michelle, baliw ka na ba? Paano kung bumalik sila ng maaga? Paano kung may makakita sa atin? Ang silid na yon, sagrado yon. Kamatayan ang aabutin natin. Ito lang ang pagkakataon natin. Aya, giit ni Michelle, hinawakan ang braso ng dalaga. Kailangan kong malaman kung ano ang gamot na yon. Para ito kay Leo. Isipin mo siya. Ang pagbanggit sa pangalan ng bata, ang nagpahina sa pagtutol ni Aya. Tumingin siya sa sahig, kinakagat ang kanyang labi. Anong gagawin ko? Simple lang. Manatili ka sa ibaba, malapit sa bintana ng sala. Magbantay ka. Sa oras na makita mo ang sasakyan na pabalik, kahit sa malayo pa lang, tumakbo ka paakyat at kumatok ka sa pinto ko ng 3 beses. Mabilis. Nauunawaan mo? Nanginginig na tumango si Aya. Mag-iingat ka, Michelle. Umakyat si Michelle sa 2nd palapag. Ang bawat hakbang ay tila isang malakas na dagundong sa kanyang tainga. Ang pasilyo ay tahimik. Huminto siya sa harap ng pinto ni Senyora Imelda. Huminga siya ng malalim at pinihit ang seradura. Hindi ito nakalak. Ang silid ni Imelda ay eksakto sa kanyang inaasahan, malinis, malamig, at nakapanghihilakbot sa kaayusan. Ang amoy ay pinaghalong mamahaling pabango at naftalina. Ang lahat ng bagay ay nasa tamang lugar na para bang hindi ito ginagalaw. Nilapitan niya ang antigong aparador. Ang maliit na kabinet ng gamot ay nakasara tulad ng inaasahan. Sinubukan niyang buksan, ngunit matibay ito. Kinapa niya ang kanyang bulsa at inilabas ang isang manipis na alpiler. Sa mga taon niya ng pagtatrabaho sa iba't ibang bahay, natutunan niya ang ilang mga bagay. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang ipinapasok niya ang dulo ng alpiler sa butas ng susi. Ito ay isang laro ng pakiramdam ng pasensya ng pakikinig sa mga maliliit na tunog sa loob ng mekanismo. Pawis ang namuo sa kanyang noo. Click! Isang halos hindi marinig na tunog. Ngunit para kay Michelle, ito'y kasing lakas ng isang kulog. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kabinet. At naroon nga, isang hanay ng mga lumang bote ng gamot at sa gitna ang pamilyar na bote ng pampatak sa mata. Kinuha niya ito. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Inilapit niya ito sa liwanag na nagmumula sa bintana. Ang etiketa ay luma na at medyo kupas, ngunit nababasa pa rin. Pangalan ng gamot: Photorexin Forte. Instruksyon: isang patak. Sa bawat mata, 2 beses sa isang araw. Gamit para sa pagbawas ng matinding pagkasensitibo sa liwanag, severe photophobia. Huwag gamitin ng tuloy-tuloy ng higit sa 2 linggo. Pagkatapos ay nakita niya ang petsa sa ilalim. Ang kanyang dugo ay tila nagyelo. Petsa ng pagkapaso, expiration date 6 na buwan na ang nakalipas. Napasinghap si Michelle. Hindi ito gamot para sa bulag. Ito ay gamot para gawing manhid ang mga mata sa liwanag. At luma na ito. Ito ang dahilan. Ito ang kasalanan. Sa isang mabilis na pag-iisip, kinuha niya ang kanyang telepono. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan niya ang kamera. Kailangan niya ng pruweba. Itinutok niya ang lente sa bote, tinitiyak na malinaw ang pangalan at ang expiration date. Click! Ang tunog ng shutter, kahit naka-silent mode, ay parang putok ng baril sa katahimikan. At sa sandaling iyon, mula sa di kalayuan, narinig niya ang isang tunog na nagpatindig sa lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Ang ugong ng isang paparating na sasakyan. Diyos ko, bumalik na sila! Kasabay nito narinig niya ang mga mabilis na yabag ni Aya sa pasilyo palapit sa kwarto. Tok, tok, tok! Nandyan na sila, bilis! Sigaw ni Aya mula sa labas ng pinto. Ang boses ay puno ng matinding takot. Isang alon ng adrenaline ang bumuhos sa katawan ni Michelle. Mabilis ngunit maingat ibinalik niya ang bote sa eksaktong pwesto nito sa loob ng cabinet. Isinara niya ang pinto. Ginamit niya ang alpiler para ilak ito muli. Click! Isinara niya ang malaking pinto ng aparador.
Tumakbo siya papalabas ng silid, hinila si Aya palayo sa pinto. Sa kwarto mo bilis, bulong niya. Nagtago sila sa likod ng pader sa pasilyo, ang kanilang mga likod ay dikit na dikit dito. Tamang-tama, narinig nila ang pagbukas ng pangunahing pinto sa ibaba. Ang mga boses ni Senyora Imelda at Consuelo ay umalingaw-ngaw paakyat. Iakyat mo na ang mga pinamili, Consuelo. Ako'y magpapahinga, sandali sa aking silid. Utos ni Imelda. Nanigas sina Michelle at Aya. Papunta rito si Consuelo. Parang mga anino, gumapang sila palayo patungo sa direksyon ng kanilang mga kwarto. Bawat hakbang ay maingat. Bawat paghinga ay pinipigilan. Tamang-tama, sa pagpasok nila sa kani-kanilang mga pinto, nakita nila ang anino ni Consuelo na umakyat sa hagdanan at lumiko patungo sa silid ni Imelda. Ang pinto nito ay sumara. Nakasandal si Michelle sa likod ng kanyang pinto. Ang kanyang dibdib ay umaakyat baba. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Inilabas niya ang kanyang telepono at tiningnan ang litrato. Naroon ito. Ang malinaw, hindi matatawarang ebidensya. Ang bote ng kasalanan. Ngayon hawak na niya ang katotohanan. Ang tanong na lang ay kung ano ang gagawin niya dito. Ang litrato sa telepono ni Michelle ay naging isang pasanin at isang sandata. Sa gabi, tinititigan niya ito inuulit-ulit sa kanyang isip. Ang mga salitang nakasulat sa etiketa. Ito ang katotohanan. Ngunit ito rin ay isang bombang naghihintay na sumabog. Isang maling galaw at siya ang unang masasabugan. Naging mas maingat si Michelle sa kanyang mga kilos. Ibinalik niya ang kanyang maskara ng pagiging isang masunurin at tahimik na kasambahay. Ngunit sa likod ng maskarang yon, ang kanyang mga mata ay mas naging mapanuri. Pinagmamasdan niya si Senyora Imelda, pinakikinggan ang bawat salita, hinahanap ang anumang bakas ng pagkakasala. Ngunit si Imelda ay isang henyo sa pagtatago. Ang kanyang mukha ay laging kalmado, ang kanyang mga utos ay laging malinaw. Walang bahid ng anumang kadiliman. Kung hindi lang sa litrato iisipin ni Michelle na baka nababaliw na nga siya. Isang hapon, habang nag-aayos si Michelle ng mga bulaklak sa isang florera, sa pasilyo, dumaan si Consuelo. Hindi ito nagsalita, ngunit ang paraan ng pagtingin nito sa kanya ay nagbago. Mayroon ng matalim na pagdududa sa mga mata nito na para bang may naamoy itong kakaiba. Naramdaman ni Michelle ang panlalamig sa kanyang batok. May alam sila na isip niya o naghihinala. Ang kanyang hinala ay nagkatotoo kinagabihan. Pagkatapos ng hapunan, habang nagliligpit siya sa kusina, kasama si Aya isang utos ang dumating. Michelle, pinapatawag ka ni Senyora sa kanyang opisina, sabi ng isang kasambahay. Nagkatinginan sina Michelle at Aya. Ang opisina ay ang sanktuaryo ni Imelda, isang lugar na mas formal at mas nakakatakot kaysa sa kanyang silid-tulugan. Ito ang lugar kung saan isinasagawa ang mga mabibigat na usapin. Sasamahan kita, bulong ni Aya. Huwag sagot ni Michelle. Kaya ko to. Manatili ka lang dito. Habang naglalakad si Michelle patungo sa opisina, ang bawat hakbang ay tila isang pagtapak sa manipis na yelo. Ang kanyang puso ay kumakabog, ngunit pinilit niyang panatilihing kalmado ang kanyang mukha. Pumasok siya sa silid. Ang opisina ay nababalot ng amoy ng lumang libro at mamahaling leather. Nakaupo si Senyora Imelda sa likod ng kanyang malaking mesa na gawa sa mahogany. Ang kanyang mga kamay ay magkapatong sa ibabaw nito. Ang ilaw mula sa isang antigong lampara ay nagbibigay ng anino sa kanyang mukha na nagpapatingkad sa lalim ng kanyang mga mata. Maupo ka, Michelle, sabi ni Imelda. Ang kanyang boses ay malumanay, halos parang isang mapagmahal na lola. Ngunit alam ni Michelle na sa likod ng lambing na yon ay may nakatagong bakal,
Umupo si Michelle sa silyang nasa harap ng mesa, pinanatiling tuwid ang kanyang likod. Kumusta ka na dito sa mansyon? Pagsisimula ni Imelda. Nagugustuhan mo ba ang iyong trabaho? Opo, senyora. Maayos naman po, sagot ni Michelle, maingat sa bawat salita. Mabuti. Sabi ni Imelda, isang bahagyang dalangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Alam mo, Michelle, ang pamilyang ito ay dumaan sa isang matinding trahedya. Ang pagkamatay ng aking manugang at ang kalagayan ng aking apo. Ito'y isang pasanin na araw-araw naming binubuhat. Tumingin si Imelda sa isang litrato sa kanyang mesa. Ang litrato ni John kasama ang kanyang asawa nung mga panahong masaya pa sila. Ang anak kong si John, pagpapatuloy niya ay isang lalaking wasak. At si Leo, ang aking munting apo, ay isang anghel na ipinadala sa amin na may sariling krus na pasan. Ang aming tanging tungkulin ay protektahan sila. Protektahan sila mula sa karagdagang sakit, mula sa maling pag-asa, mula sa mga taong hindi nakakaintindi. Sa huling mga salita, ibinalik ni Imelda ang kanyang matalim na tingin kay Michelle. Ang mensahe ay malinaw. Ang katapatan, Michelle, ay ang pinakamahalagang katangian sa pamamahay na ito. Sabi niya, ang kanyang boses ay unti-unting nawawalan ng lambing at napapalitan ng isang malamig na diin. Pinahahalagahan ko ang mga taong alam ang kanilang lugar, ang mga taong gumagawa ng kanilang trabaho at hindi nakikialam sa mga bagay na hindi nila dapat pakialaman. Humilig siya, pasulong ang kanyang mga mata, ay nakatitig ng diretso kay Michelle. Mayroon akong isang kwento para sa'yo, tungkol sa isang hardinero na minsan ay nagtrabaho para sa amin. Masyado siyang mausisa. Mahilig siyang makinig sa mga usapan, magtanong tungkol sa mga bagay na hindi niya sakop. Isang araw, naisip niyang alam niya kung paano mas mapapaganda ang hardin ng rosas kaysa sa akin. Sinubukan niyang gumamit ng ibang pataba. Isang bagay na sa tingin niya ay mas epektibo. Huminto si Imelda, hinayaang mabitin sa hangin ang kanyang mga salita. Kinabukasan, lahat ng rosas ay nalanta at namatay. Ang hardinero, hindi na siya muling nakahanap ng trabaho, kahit saan. Tiniyak ko yon. Ang kwento ay simple, ngunit ang babala sa likod nito ay nakakakilabot. Ito ay isang direktang pagbabanta. Sa sandaling iyon, ang pinto ng opisina ay bumukas ng walang katok. Pumasok si Consuelo, dala ang isang bandehado na may isang tasa ng tsa. Inilapag niya ito sa mesa sa harap ni Imelda. Ngunit bago siya umalis, tumingin siya kay Michelle. Isang tingin na puno ng paghamak at tagumpay. Alam niyang narinig ni Michelle ang bawat salita. Sa bahay na ito, Michelle, pagtatapos ni Imelda habang hinahalo ang kanyang tsa, ang katapatan ng lahat, ang pagiging mausisa ay isang sakit. At lahat ng sakit ay may lunas. Hindi na kailangan ng karagdagang salita. Tumayo si Michelle. Nauunawaan ko po, senyora. Mabuti kung ganoon. Makakaalis ka na. Habang naglalakad si Michelle palabas ng silid, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang tagiliran. Ang kanyang panga ay mahigpit. Hindi siya natakot. Nagalit siya. Ang pag-uusap na yon ay hindi isang babala. Ito ay isang deklarasyon ng giyera. Kinumpirma ni Imelda ang lahat ng kanyang hinala. Hindi ito isang simpleng pagkakamali ng doktor. Ito ay isang sinadyang panlilinlang. At gagawin ni Imelda ang lahat para mapanatili itong isang sikreto. Pagbalik ni Michelle sa kanyang kwarto, hindi siya umupo para magmukmok. Binuksan niya ang kanyang telepono at tiningnan muli ang litrato ng bote. Photorexin Forte, para sa pagbawas ng pagkasensitibo sa liwanag. Nagsimula siyang mag-research. Hinanap niya ang pangalan ng gamot, ang mga side effects nito, ang mga kaso na may kinalaman dito. At habang nagbabasa siya, ang galit sa kanyang puso
ay lalong nag-aalab at naging isang matigas at matibay na desisyon. Hindi na siya aatras. Hindi na siya mananahimik. Itinapon na ni Imelda ang kanyang hamon at tatanggapin ito ni Michelle. Ang laban ay nagsimula na at hindi na niya hahayaang si Leo ang maging talunan. Ang mga sumunod na araw ay parang paglalakad sa isang minahan. Bawat tingin ni Consuelo ay isang pagbabanta. Bawat ngiti ni Senyora Imelda ay may nakatagong lason. Alam ni Michelle na binabantayan siya, hinihintay siyang magkamali. Pero hindi na siya natatakot. Ang kanyang galit ay naging isang malamig at matalas na plano. Kung hindi niya kayang sirain ang pader, gagawa siya ng paraan para ang nasa loob mismo nito ang magwasak dito. Kailangan niyang ipakita kay John ang katotohanan sa paraang hindi nito matatanggihan. Hindi sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan ng isang di may kakailang aksyon. At alam niya kung saan at kailan ito gagawin. Ang hapunan tuwing linggo ay isang sagradong ritual sa mansyon. Ito ang nag-iisang pagkakataon sa isang linggo na si John ay napipilitang umupo sa hapagkainan kasama ang kanyang ina. Ang hangin ay laging formal at tensyonado. Ito ang perpektong entablado, linggo ng gabi. Ang malaking hapagkainan ay nakahanda. Ang mga kubyertos na pilak ay kumikinang sa ilalim ng ilaw mula sa marangyang chandelier na kristal. Si Senyora Imelda ay nasa dulo ng mesa mukhang isang reyna sa kanyang trono. Si John ay nasa kanyang kanan, tahimik at malayo ang tingin gaya ng dati. Michelle, dalhin mo na si Leo dito, utos ni Imelda. Kahit paano masanay siyang kasama natin sa hapunan. Ito na ang senyales. Tumango si Michelle at umakyat sa nursery. Kinuha niya si Leo na nakasuot ng malinis na puting damit. Ngunit bago siya bumaba, may kinuha siya mula sa kanyang bulsa, isang maliit na kutsaritang pilak na maingat niyang itinago kanina. Bumaba siya sa hagdanan kalong si Leo. Ang kanyang puso ay dumadagundong, ngunit ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig. Handa na siya. Inilagay niya si Leo sa isang mataas na upuan ng sanggol sa tabi ni John. Gaya ng dati, ang bata ay tahimik, ang mga mata ay blanko. Simulan na natin ang paghahain, sabi ni Imelda. Sinimulang ilapag ni Michelle ang mangkok ng mainit na sabaw sa harap ni John, pagkatapos ay kay Imelda. Ito ang kanyang pagkakataon. Ang kanyang posisyon ay nasa pagitan ni John at ng chandelier. Ang ilaw mula sa itaas ay perpektong tumatama sa kanya. Naku, paumanhin po, sabi niya sa isang boses na sinadya niyang maging tila ninenerbiyos. Habang naglalagay ng sabaw aksidente, niyang nabitawan ang kutsaritang pilak na hawak niya. Hindi ito basta nahulog. Pinihit niya ito ng bahagya habang bumibitaw na nagbigay dito ng mabilis na pag-ikot. Ang kutsarita ay tumama sa sahig at nagsimulang umikot na parang isang trumpo. Ang makintab at bilugang ibabaw nito ay sumalo sa maningning na ilaw ng chandelier. Isang maliit, ngunit napakaliwanag, na sinag ng liwanag, ang biglang sumayaw sa buong silid. Naglakbay ito sa sahig, umakyat sa pader, at gumalaw-galaw sa madilim na sulok ng silid kainan. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa hapag. At pagkatapos nangyari ang himala, ang ulo ni Leo na laging nakatigil ay biglang gumalaw. Ang kanyang mga mata na laging blanko ay nanlaki nang may pagkamangha. Sinundan niya ang bawat galaw ng liwanag. Kaliwa, kanan, pataas, pababa. Pagkatapos isang tunog ang lumabas sa kanyang mga labi. Isang tunog ng purong tuwa at pagkasabik. Itinaas niya ang kanyang maliit na kamay at itinuro ang gumagalaw na liwanag na para bang gusto niya itong abutin. Sa isang iglap ang mundo ay tumigil. Nabitawan ni John ang kanyang kubyertos. Ang mga ito ay bumagsak sa kanyang plato na may malakas na kalansing. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, hindi makapaniwala.
sa kanyang nakikita. Ngunit ang reaksyon ni Senyora Imelda ang pinakanakakagulat sa lahat. Hindi so. Sigaw niya, ang kanyang boses ay biglang naging matinis at puno ng takot. Tumayo siya ng napakabilis na halos matumba ang kanyang silya. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, naging puting-puti na parang isang multo. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa apo, kundi kay Michelle isang tingin na puno ng galit at pagtataksil. Anong ginawa mo? Sigaw niya kay Michelle. Sa gitna ng kaguluhan, sinamantala ni Michelle ang pagkakataon. Yumuko siya para kunin ang kutsarita. Habang ginagawa ito, maingat niyang sinipa ito ng bahagya na nagpatalsik sa isang tilamsik ng sabaw mula sa mangkok ni Imelda. Pero hindi iyon ang inaasahan ni Imelda. Ang kanyang reaksyon ay mas malala pa. Sa purong gulat at galit sa pag-aakalang sinadya, ang lahat nawala siya sa sarili. Hinablot niya ang kanyang baso na puno ng malamig na tubig. Hayop ka! Sigaw niya at sa isang mabilis na galaw, inihagis niya ang laman ng baso diretso sa mukha ni Michelle. Tumalsik ang malamig na tubig sa mukha at dibdib ni Michelle. Nabasa ang kanyang buhok at uniforme. Naramdaman niya ang matinding pagkabigla, hindi lang dahil sa lamig, kundi dahil sa karahasan ng ginawa ni Imelda. Napaurong siya, napatakip sa kanyang mukha. Ma'am! Sigaw ng ibang mga kasambahay na nasa sulok. Ngunit ang sigaw na yon ay natabunan ng isang boses na mas malakas, isang boses na matagal nang hindi naririnig sa mansyon na yon ang boses ni John. May, tumayo si John, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi sa galit, kundi sa pagkabigla. Tumingin siya mula sa basang-basa at natutulalang si Michelle patungo sa kanyang ina na humihingal sa galit at sa wakas sa kanyang anak. Si Leo, sa gitna ng lahat ng sigawan, ay nakatingin pa rin sa sahig kung saan tumigil na sa pag-ikot ang kutsarita. Nakangiti ito. Isang maliit, totoong nangiti. Dahan-dahang naglakad si John palapit sa kanyang anak. Lumuhod siya sa harap nito. Kinuha niya ang kutsarita at marahang iwinagayway sa harap ni Leo. Ang mga mata ng bata ay sumunod. Tumingin si John kay Michelle. Ang kanyang mga mata ay puno ng 1,000 tanong. Pagkatapos tumingin siya sa kanyang ina. Ang galit sa mukha ni Imelda, ang takot, ang marahas na reaksyon. Lahat ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Ang pader sa paligid ng puso ni John ay nagsimulang gumuho. Ma! Ulit niya, ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may bagong diin. Isang diin ng katotohanan na unti-unti niyang nauunawaan. Siya! Nakakakita siya. Ang hapunan ng katotohanan ay nagsimula pa lamang. At ang katahimikan ng mansyon ay tuluyan ng nabasag. Ang mga salita ni John, nakakakita siya, ay bumitin sa hangin na parang isang hatol. Walang sino man sa silid kainan ng gumalaw. Ang mga kasambahay ay nanigas sa kanilang mga kinatatayuan, takot na huminga. Si Michelle ay nakatayo pa rin, tumutulo ang tubig mula sa kanyang buhok. Ang kanyang puso ay isang pinaghalong takot at tagumpay. Ngunit ang lahat ng mata ay nakatuon kay Senyora Imelda. Ang kanyang mukha ay dumaan sa sunod-sunod na emosyon, pagkabigla, pagtanggi, at sa huli, isang desperadong pagtatangka na bawiin ang kontrol, kalokohan. Sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit pilit na pinatitigas. Aksidente lang yan. Isang muscle spasm. Huwag kang magpadala sa panlilinlang ng babaeng yan, John. Ngunit huli na ang lahat. Ang buto ng pagdududa ay naitanim na at ngayon ay nagsisimula na itong sumibol ng may nakakatakot na bilis. Hindi pinansin ni John ang kanyang ina. Ang kanyang buong mundo ay nakatuon sa maliit na batang nasa harapan niya. Dahan-dahan itinaas niya ang kanyang kamay. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang gumagalaw at ang mga mata ni Leo ay sumunod. Isang mahinang tunog ang kumawala sa lalamunan ni John, isang pinaghalong sakit at pagkamangha.
Ito'y totoo. Totoo ang lahat ng sinabi ni Michelle. Dahan-dahan siyang tumayo, ang kanyang katawan ay tila gumagalaw sa ilalim ng tubig. Ang kanyang mga mata na laging walang buhay ay ngayon ay nag-aalab sa isang bagong apoy, isang apoy ng pagtataksil na ngayon niya lang naramdaman. Tumingin siya sa kanyang ina at sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi niya nakita ang isang makapangyarihang matriarka, kundi isang sinungaling. Sa silid-aklatan, sabi niya ang kanyang boses ay mababa at puno ng awtoridad na matagal nang nawala. Ngayon din, walang sinabi si Imelda. Alam niyang wala siyang pagpipilian. Hinawakan ni John ang braso ng kanyang ina. Hindi ito marahas, ngunit meron itong diin na nagsasabing wala itong takas. Hinila niya ito palayo sa hapag, kainan palayo sa mga matang nakamasid. Bago siya tuluyang umalis ang kanyang mga mata, ay nagtama sa mga mata ni Michelle. Walang salita, ngunit sa isang iglap na yon, nakita ni Michelle ang pasasalamat, ang pagsisisi at ang pangako ng isang paparating na bagyo. Pagkatapos, ay lumingon siya kay Consuelo na nakatayo sa isang sulok kasing putla ng kanyang uniforme. Dalhin mo si Leo sa kanyang silid, utos ni John, at huwag na huwag ninyo siyang iiwanan. Ang pinto ng silid-aklatan ay nagsara ng may malakas na kalabog na tila isang putok ng baril na hudyat nang simula ng isang digmaan. Sa loob, binitiwan ni John ang kanyang ina. Naglakad siya patungo sa bintana at tumayo doon. Nang ilang sandali, ang kanyang likod ay nakaharap kay Imelda na para bang nag-iipon ng lakas. Bakit? Tanong niya, hindi lumilingon. Ang tanong ay simple, ngunit naglalaman ito ng bigat ng mga buwan ng panlilinlang. Sinubukan ni Imelda ang kanyang huling sandata, ang pagiging isang biktima. John, anak, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pilit na pag-aalala. Ginawa ko lang ito para protektahan ka. Para protektahan ang bata. Siya'y mahina. Maselan. Ang sabi ng doktor. Ang doktor. Humarap si John, ang kanyang mukha ay isang maskara ng galit na hindi pa nakikita ni Imelda kailanman. Ang doktor na ikaw ang pumili. Ang doktor na nagbigay ng gamot na nagbulag-bulagan sa anak ko. Nanlaki ang mga mata ni Imelda. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Huwag ka nang magsinungaling. Sigaw ni John at sa isang marahas na galaw, hinampas niya ang kanyang kamao sa isang mesang puno ng mga libro. Ang mga ito ay nagliparan at bumagsak sa sahig. Nakita ko ang reaksyon mo kanina. Hindi yon reaksyon ng isang taong nagulat. Maiyon ay reaksyon ng isang taong nahuli. Nagsimulang umiyak si Imelda. Mga luhang totoo, ngunit makasarili. Hindi mo naiintindihan. Mula nang mamatay si Catherine, nawala ka na sa sarili mo. Palagi kang nag-aalala. Hindi ka makatulog. Ang bata, palagi siyang magulo. Palagi siyang umiiyak noon. Ang sabi ng doktor, ang gamot ay para pakalmahin siya, para tulungan siyang magpahinga, para tulungan kang magpahinga. Pakalmahin. Umalingaw-ngaw ang boses ni John sa buong silid. O para gawin siyang isang manika, isang bagay na hindi gumagalaw, hindi umiiyak, hindi nakakaramdam. Para hindi niya ipaalala sa iyo ang ina niya. Ganoon ba? Anging mga salita ay tumama kay Imelda na parang isang sampal. Hindi mo matanggap na may isang piraso pa rin si Catherine sa bahay na ito. Di ba? Pagpapatuloy ni John, ang bawat salita ay puno ng laso ng katotohanan. Kaya gumawa ka ng paraan para itago siya. Itinago mo ang sarili kong anak sa akin, sa harap mismo ng mga mata ko. Para sa iyo ang lahat ng ito. Sigaw pabalik ni Imelda, desperado na. Para sa akin. Ginawa mong isang buhay na manika ang anak ko. Tinorture mo siya at tinorture mo rin ako sa pamamagitan ng iyong kasinungalingan. Ang kanyang boses ay nabasag sa huling mga salita. Ang galit ay nahaluan na ng matinding sakit. Ang mga luha
ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata, mga luha ng isang amang ngayon lang nalaman na ninakawan siya ng mga sandali kasama ang kanyang anak. Nilapitan niya ang kanyang ina, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Ilang buwan akong nabuhay sa impyerno, iniisip na isinumpa ang anak ko na wala akong kwentang ama. At sa buong panahong iyon ikaw ang may hawak ng kadena. Napaatras si Imelda, napasandal sa pader sa unang pagkakataon ay nakaramdam ng tunay na takot sa sarili niyang anak. Tapos na, sabi ni John, ang kanyang boses ay biglang naging malamig at matigas na parang yelo. Tapos na ang lahat ng ito. Itinuro niya ang pinto. Simula sa araw na ito, hindi ka nalalapit sa anak ko. Hindi mo na siya hahawakan. Hindi mo na siya kakausapin. Mananatili ka sa bahay na ito dahil dugo pa rin kita. Pero para kay Leo, isa ka ng estranghero. Naririnig mo ba ako? Napatakip si Imelda sa kanyang bibig. Umiling-iling, hindi matanggap ang kanyang pagkatalo. Simula ngayon, pagtatapos ni John ang bawat salita ay isang pako. Sa kabaong ng kapangyarihan ng kanyang ina, ako na ang magdedesisyon dito. Dahan-dahan tumalikod si John at naglakad patungo sa pinto. Binuksan niya ito. Sa labas ang mansyon ay nakabibingi sa katahimikan. Ngunit hindi na ito ang katahimikan ng pighati. Ito na ang katahimikan pagkatapos ng isang matinding bagyo. Ang lalaking lumabas sa silid-aklatan ay hindi na ang aninong pumasok kanina. Isa na siyang ama na muling isinilang sa apoy ng katotohanan, handang bawiin ang nawalang mundo para sa kanyang anak. At sa pagbagsak ni Imelda sa isang silya sa loob ng silid, sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng pag-iisa. Ang kapangyarihan ay naglipat na ng kamay. Ang umaga pagkatapos ng bagyo ay laging may dalang kakaibang kalinawan. Ang sikat ng araw na tumagos sa mga bintana ng mansyon kinabukasan ay tila mas maliwanag, mas mainit. Ang mabigat na hanging puno ng lihim at pighati ay napalitan ng isang bagay na magaan pag-asa. Ang unang ginawa ni John ay kolektahin ang lahat ng gamot ni Leo, ang bote ng Photorexin Forte at iba pang mga bitamina na inireseta ng doktor ni Imelda at itinapon ang mga ito sa basurahan. Isang simbolikong kilos na nagmarka ng pagtatapos ng isang madilim na kabanata. Pagkatapos nilapitan niya si Michelle, nakita niya ito sa kusina naghahanda ng almusal ni Leo. Ang awkward na katahimikan ay bumalot sa kanila. Hindi alam ni John kung paano magsisimula. Ang salamat ay tila kulang. Ang patawad ay tila hindi sapat. Michelle, sabi niya sa wakas, ang kanyang boses ay mahina. Wala akong masabi para itama ang mga nasabi ko sa iyo sa silid-aklatan. Tumingin siya sa sahig, hindi makatingin ng diretso. Nabulag ako. Hindi lang ang anak ko, ako rin. Tumingin si Michelle sa kanya. Walang galit sa kanyang mga mata, tanging pag-unawa. Ang mahalaga po, Sir John, ay mulat na kayo ngayon. Ang simpleng mga salitang yon ay nagbigay ng kaunting ginhawa sa nabibigatan niyang puso. Tumango siya. Mula ngayon magka-team na tayo, para kay Leo. Sabihin mo sa akin ang lahat ng kailangan nating gawin. Lahat ng napansin mo, lahat ng alam mo. Makikinig ako. At nagsimula ang isang bagong ritual sa mansyon. Ang katahimikan ay napalitan ng mga tunog ng buhay. Tuwing umaga, si John mismo ang nagbubukas. Nang lahat ng makakapal na kurtina, hinahayaang bumuhos ang liwanag sa bawat sulok ng bahay. Si Michelle naman ay nagdisenyo ng mga simpleng laro. Gumamit sila ng mga makukulay na bagay, isang pulang bola, isang dilaw, na kumot, isang kumikinang na kutsara, at dahan-dahan itong iginagalaw sa harap ni Leo. Sa una ang mga reaksyon ni Leo ay mabagal at maliit. Isang pagkurap dito, isang bahagyang paggalaw ng ulo doon. Ngunit sa bawat araw na lumilipas na walang gamot sa kanyang sistema, ang kanyang mundo ay unti-unting lumilinaw.
Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mag-focus. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang subukang umabot. Isang hapon, habang naglalaro sila sa sala, si John ay nagtago sa likod ng kanyang mga kamay. "Nasaan si Daddy?" Sabi niya, ang kanyang boses ay malambot. Pagkatapos ay bigla niyang inalis ang kanyang mga kamay. Poo! At sa unang pagkakataon, isang tunog ang lumabas mula kay Leo na yumanig sa buong mansyon. Isang malinis dalisay at malakas na halakhak ng isang sanggol. Napatigil si John, napatigil si Michelle. Ang tunog na yon ay mas matamis pa kaysa sa anumang musika. Muling nagtago si John. "Nasaan si Daddy?" At muli, boo. Isa pang masayang halakhak. Sa sandaling iyon, ang huling piraso ng pader sa puso ni John ay tuluyang gumuho. Umupo siya sa sahig niyakap ang kanyang anak at sa unang pagkakataon, mula nang mamatay ang kanyang asawa, umiyak siya. Ngunit hindi ito mga luha ng pighati. Ito ay mga luha ng purong kaligayahan. Habang pinagmamasdan sila ni Michelle, mula sa di kalayuan, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito na iyon. Ito ang dahilan ng lahat ng kanyang pakikipaglaban. Sa gitna ng lahat ng ito, si Senyora Imelda ay naging isang multo sa sarili niyang pamamahay. Hindi na siya lumalabas sa kanyang silid tuwing oras ng pagkain. Ang kanyang kapangyarihan ay naglaho. Ang mga kasambahay ay hindi na natatakot sa kanya, bagkus awa ang kanilang nararamdaman. Ngunit ang isang reyna na natanggalan ng korona ay hindi basta-basta sumusuko. Isang gabi, habang si Michelle ay naglalakad sa pasilyo, pabalik sa kanyang silid, ang pinto ng kwarto ni Imelda ay bumukas. Ang matanda ay nakatayo doon, ang kanyang mukha ay payat at guhitan ng pait. "Halika rito." Utos niya, ang boses ay mahina, ngunit puno pa rin ng lason. Nag-aalangang pumasok si Michelle. "Masaya ka na siguro," sabi ni Imelda, hindi nakatingin sa kanya kundi sa isang litrato sa dingding. "Nakuha mo na ang gusto mo. Ang atensyon ng anak ko, ang pagtitiwala niya. Ang gusto ko lang po ay ang ikabubuti ni Leo," sagot ni Michelle. Humarap si Imelda, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. "Huwag kang magkunwari na santa ka. Nakikita ko ang ginagawa mo. Dahan-dahan inaagaw mo ang lugar ng yumaong asawa niya. Iniisip mo ba na dahil lang sa ginawa mo, magiging bahagi ka na ng pamilyang ito?" Isang hamak na katulong na may madilim na nakaraan. Nanigas si Michelle. Paano nalaman ni Imelda ang tungkol sa kanyang anak? "Oo, nagpaimbestiga ako tungkol sa'yo," sabi ni Imelda, na parang nabasa ang kanyang isip. Isang ngisi ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang anak na namatay dahil sa kapabayaan sa isang pampublikong ospital. Siguro kaya ka ganito kadesperada na magligtas ng ibang bata para pagbayaran ang sarili mong pagkakasala. Bawat salita ay isang saksak sa pinakamasakit na bahagi ng puso ni Michelle. Nagsimulang mamasa ang kanyang mga mata. "Wala kang karapatan dito." Pagpapatuloy ni Imelda, lumalapit sa kanya. "Isa kang oportunista. Isang ahas na pumasok sa aming hardin." "Hindi po totoo yan," pilit na sabi ni Michelle, ang kanyang boses ay nanginginig. "Talaga ba?" Hamon ni Imelda, ang kanyang muka ay ilang pulgada na lang ang layo. "Hindi ko hahayaang sirain mo ang pamilyang ito." Ang mga salita ay isang sumpa, isang pangako ng isang huling desperadong laban. Tandaan mo yan. Tumalikod si Michelle at mabilis na lumabas ng silid, hindi na napigilan ang mga luhang dumadaloy sa kanyang pisngi. Ang mga salita ni Imelda ay tumagos mas malalim kaysa sa inaasahan niya. Sa kanyang pagtakbo sa pasilyo, hindi niya namalayan si John na nakatayo sa dulo nakasandal sa pader, na rinig ang huling bahagi ng kanilang pag-uusap. Nakita niya ang mga luha ni Michelle at isang bagong uri ng galit, isang galit na maprotekta ang biglang umusbong sa kanyang puso. Ang laban
ay hindi pa pala tapos. Ang mga salita ni Senyora Imelda ay tumarak sa puso ni Michelle na parang lason. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang pagdududa sa kanyang sarili. Totoo ba, isa lang ba siyang oportunista na ginagamit si Leo para punan ang butas na iniwan ng sarili niyang anak? Ang sakit ng nakaraan at ang pait ng kasalukuyan ay naghalo na nagdulot ng isang gabing walang tulog. Kinabukasan sinubukan niyang itago ang kanyang pamumugto sa likod ng isang pilit na ngiti, ngunit hindi ito nakaligtas sa mga mata ni John. Nakita niya ang bigat sa mga balikat nito, ang pag-iwas nito ng tingin. Hapon na nang mangyari ang huling pagsabog. Nakita ni John si Michelle na nag-iimpake ng kanyang mga gamit sa kanyang maliit na silid. Ang iilang damit at ang locket ay maingat niyang inilalagay sa kanyang bag. "Anong ginagawa mo?" Tanong ni John. Ang kanyang boses ay puno ng pagkalito at isang hindi maipaliwanag na takot. Hindi lumingon si Michelle. "Magpapaalam na po sana ako, Sir John. Sa tingin ko po oras na para umalis ako." "Umalis? Bakit?" Lumapit si John. "Dahil ba sa sinabi ng nanay ko?" Sa wakas ay humarap si Michelle. Ang kanyang mga mata ay puno ng luhang pilit niyang pinipigilan. Baka po tama siya. Siguro nga po ay ginagamit ko lang si Leo. Siguro po kailangan ninyo ng isang tunay na professional, isang therapist, hindi isang katulong na may sariling. Hindi niya matapos ang pangungusap. "Isang katulong na may sariling ano, Michelle?" Malumanay na tanong ni John. "Isang katulong na may pusong mas malaki pa kaysa sa buong mansyon na ito. Isang katulong na nag-iisang nakakita ng liwanag sa gitna ng aming kadiliman." Hinawakan niya ang mga balikat ni Michelle. "Huwag na huwag mong iisipin yan. Utang namin sa iyo ang buhay ni Leo, ang buhay ko." "Pero ang nanay ninyo?" "Ang nanay ko ay kailangang harapin ang mga multo ng sarili niyang gawa," putol ni John. At sa sandaling iyon, isang malamig at pamilyar na boses ang narinig nila mula sa pintuan. Napakagandang eksena. Sabi ni Senyora Imelda na nakatayo sa may pintuan ng kanyang muka ay isang maskara ng paghamak. Ang prinsipe at ang pulubi. "Sinasabi ko na nga ba, ahas ka talaga. Hindi ka lang oportunista, isa ka ring mga agaw. Ito na ang huling laban. Matama na." Sabi ni John. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat ng bakal. Humarang siya. Sa harap ni Michelle, isang buhay na pader sa pagitan ng dalawang babae. "Hindi." Sigaw ni Imelda tuluyan nang nawala ang kanyang kontrol. Itinuro niya si Michelle. "Palayasin mo ang babaeng yan. Ngayon din, kung hindi ako ang aalis sa pamamahay na ito." Isang ultima, ang kanyang huling baraha. Tumingin si John sa kanyang ina. Walang galit, walang awa. Tanging isang malungkot na pagtanggap. "Kung iyan ang gusto mo," sabi niya ng mahinahon. Natigilan si Imelda. Hindi ito ang inaasahan niyang sagot. Ang mansyon na ito ay pamana ni Papa. Pagpapatuloy ni John. Pero ang pamilya, sa loob nito ako na ang bubuo. At si Michelle ay hindi lang isang katulong. Siya ang nagligtas sa atin. Siya ang nagturo sa akin kung paano maging ama ulit. Mananatili siya dito hanggat gusto niya. Huminga siya nang malalim inihahanda ang kanyang sarili para sa huling pinakamabigat na mga salita. Ang sumira sa pamilyang ito ay hindi siya ikaw. Ang kapangyarihan mo sa bahay na ito, tapos na. Ang mga salitang yon ay tumama kay Imelda nang mas malakas pa kaysa sa isang sampal. Ang kanyang buong katawan ay nanghina. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Ang apoy sa kanyang mga mata ay namatay, napalitan ng isang malamig na abo ng pagkatalo. Tumingin siya mula sa kanyang anak na ngayon ay ganap ng estranghero patungo sa babaeng kinamumuhian niya. At sa wakas sa kawalan, walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Tumalikod siya at naglakad palayo. Bawat hakbang ay isang pag-amin sa kanyang ganap na pagkatalo.
Ang pinto ng kanyang silid ay sumara at kasama nito ang isang mahabang panahon ng kadiliman sa mansyon. 6 na buwan ang lumipas. Ang hardin sa likod ng mansyon na dating napabayaan ay ngayon ay puno ng kulay at buhay. Ang sikat ng araw sa hapon ay ginintuan humahalik sa mga bulaklak ng rosas na muling namumukadkad. Sa gitna ng damuhan isang maliit na bata ang tumatakbo o mas tamang sabihing naglalakad. Nang patumba-tumba ang kanyang mga hakbang ay hindi pa perpekto ngunit puno ng determinasyon. Siya si Leo. Ang kanyang mga mata na ngayon ay maliwanag at puno ng kuryosidad ay nakatuon sa isang dilaw na paru-paro na sumasayaw sa hangin. Dahan-dahan mahal, sabi ng isang malambot na boses. Nakaupo sa isang kumot sa damuhan, si Michelle ang kanyang mukha ay kalmado at masaya. Sa tabi niya nakaupo si John, ang kanyang braso ay nakaakbay sa mga balikat ni Michelle sa isang paraan na natural at komportable. Hinabol ni Leo ang paru-paro at natumba ng malumanay sa damuhan. Ngunit sa halip na umiyak, tumawa siya isang malakas at masayang tawa na umalingaw-ngaw sa buong hardin. Manang-mana sa'yo, sabi ni John kay Michelle, isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Matatag. Ngumiti pabalik si Michelle. Sa'yo siya nagmana ng tapang. Hindi na nila pinag-uusapan ang hinaharap. Hindi na nila kailangang pangalanan kung ano ang mayroon sila. Ang mahalaga ay ang ngayon ang init ng araw, ang halakhak ng isang bata, ang tahimik na pag-unawa sa pagitan ng dalawang pusong sabay na gumaling. Mula sa bintana, sa ikalawang palapag, isang anino ang nakamasid. Si Imelda. Hindi na siya ang reynang bakal ng dati. Isa na lamang siyang matandang babae, isang manonood sa bagong mundo na nabuo mula sa mga abo ng kanyang mga kasinungalingan. Minsan mayroong pait, minsan mayroong pagsisisi, ngunit palagi mayroong distansya. Sa hardin tumayo si Leo at muling tumakbo, ngunit sa pagkakataong ito, hindi patungo sa paru-paro. Tumatakbo siya pabalik sa kanila. Mama, sigaw niya, ang kanyang mga braso ay nakaunat. Ang salitang iyon, na minsan ay isang misteryo, ay ngayon ay isang pangako. Tumayo si Michelle at sinalubong ang kanyang papalapit na liwanag, habang si John ay nakamasid, ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Hindi sila isang perpektong pamilya na isinilang mula sa isang perpektong simula. Sila ay isang pamilyang nabuo mula sa mga basag na piraso, pinagdugtong ng katotohanan at pinatibay ng isang liwanag na hindi pinayagang mamatay ng isang babaeng tagapagtanggol. Sa wakas, ang mansyon ng katahimikan ay naging isang tunay na tahanan. Ang mga sumunod na buwan ay parang isang panaginip na dahan-dahang nagkakatotoo. Ang hardin ay muling napuno ng mga bulaklak. Ang mga pasilyo ay napuno ng mga halakhak ni Leo at ang mga gabi ay napuno ng tahimik na pag-uusap sa pagitan nina John at Michelle. Ang mansyon na dating isang malamig na libingan ng mga alaala ay naging isang tunay na tahanan. Isang umagang kasing ganda ng marami pang iba, ang perpektong larawan ng kanilang bagong buhay ay nabuo sa hardin. Si John, nakaluhod sa damuhan, ay tinuturuan si Leo kung paano magpatalbog ng isang malambot at makulay na bola. Si Michelle naman ay nakaupo sa isang kumot, pinapanood sila habang umiinom ng kape. Isang ngiti ng purong kaligayahan ang nakaguhit sa kanyang mga labi. Si Leo, sa kanyang munting pagtawa, ay ang musika ng kanilang umaga. Ngunit ang musika ay biglang natigil. Isang unipormadong kartero ang pumasok sa tarangkahan, may dalang isang sobrang kulay brown na tila may bigat na hindi pangkaraniwan. Para kay Michelle Reyes, sabi nito. Ang paggamit ng kanyang buong pangalan at ang formalidad ng sulat ay agad na nagdulot ng kaba kay Michelle. Kinuha niya ang sobre, ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig. Sa itaas na kaliwang sulok nakatatak ang isang selyo na matagal na niyang pilit kinakalimutan ng selyo ng hukuman ng lungsod.
Nagpaalam ang kartero at ang masayang umaga ay biglang nabalot ng isang hindi nakikitang ulap. "Ano yan?" tanong ni John lumalapit habang si Leo ay masayang nginunguya ang bola. "Hindi ko alam," sagot ni Michelle, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niya. Dahan-dahan niyang pinunit ang sobre. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumakbo sa mga legal na salita na nakalimbag sa papel. Pinal na pagdinig, kaso ng medical negligence, laban sa ospital ng San Lazaro, ukol sa pagkamatay ni, hindi na niya kailangang tapusin. Ang pangalan ng kanyang yumaong anak ay tila tumalon mula sa papel at sumampal sa kanya. Biglang bumalik ang lahat, ang amoy ng ospital, ang tunog ng makinang tumigil, ang nakabibinging katahimikan, ang bigat ng isang malamig na katawan sa kanyang mga bisig. "Michelle, anong problema?" tanong ni John, napansin ang biglaang pagputla ng kanyang mukha. "Wala." Mabilis niyang sagot, mabilis na tinupi ang sulat at itinago sa kanyang bulsa. "Wala ito. Papel lang para sa SSS." Isang kasinungalingan. Ang una niyang kasinungalingan kay John sa loob ng maraming buwan. Ngumiti siya, isang pilit na ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Halika na, Leo. Baka malamig na ang gatas mo." Tumayo siya at mabilis na pumasok sa loob, iniwan si John na may pagtataka sa kanyang mukha. Ang sulat na yon ay nagbukas ng isang pinto na pilit na isinara ni Michelle. Sa mga sumunod na araw, ang kanyang tawa ay naging mas tahimik, ang kanyang nangiti ay naging mas madalang. Naging mas abala siya sa mga gawaing bahay, isang paraan para takasan ang mga alaalang bumabalik. Siya'y naroon, ngunit ang kanyang isip ay nasa ibang lugar, sa isang nakaraang hindi pa tapos. Napansin ito ni John. Bawat gabi, sinusubukan niyang kausapin ito. "May problema ba, Michelle? Pwede mong sabihin sa akin." "Pagod lang ako." Palagi niyang sagot, umiiwas ng tingin. Ang dating bukas na ugnayan nila ay biglang nagkaroon ng isang pader. Isang pader na itinayo ni Michelle, hindi para ilayo si John, kundi para protektahan ito mula sa sakit na sa tingin niya ay kanya lamang dapat pasanin. Isang gabi, hindi na makatulog si John. Bumangon siya para uminom ng tubig at sa kanyang pagdaan, nakita niya ang isang manipis na sinag ng liwanag mula sa ilalim ng pinto ng silid ni Michelle. Dahan-dahan lumapit siya. Narinig niya ang isang tunog na nagpadurog sa kanyang puso, isang tahimik pinipigilang paghikbi. Hindi na niya natiis. Kumatok siya ng marahan at pumasok. Nakita niya si Michelle na nakaupo sa gilid ng kanyang kama. Sa liwanag ng isang maliit na lampara, nakabukas ang kanyang palad. Sa loob nito, ang silver locket. Nakatitig siya dito na para bang iyon ang sentro ng kanyang mundo at ang mga luha ay walang tigil na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang sakit sa kanyang muka ay napakatindi, napakapamilyar. Ito ang sakit na nakita ni John sa salamin araw-araw sa loob ng halos isang taon. "Michelle," sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Nagulat si Michelle. Mabilis niyang isinara ang kanyang palad at pinunasan ang kanyang mga luha. "John, gising ka pa pala. May kailangan ka ba?" Hindi pinansin ni John ang tanong. Lumapit siya at umupo sa tabi niya. "Ang sulat," sabi niya ng mahinahon. "Tungkol saan iyon?" Yumuko si Michelle, tinitingnan ang kanyang mga kamay na ngayon ay mahigpit na nakakuyom. "Tungkol sa anak ko." Bulong niya, ang kanyang boses ay basag. Ang kaso laban sa ospital, malapit na ang huling pagdinig. Sa wakas ang pader ay gumuho. Ikinuwento niya ang lahat, ang kanyang mga takot, ang kanyang galit at higit sa lahat, ang kanyang napakalaking pagkakonsensya. "Dapat nandoon ako." Sabi niya, ang mga luha ay muling dumaloy. "Dapat mas ipinaglaban ko siya. Binaliwala nila ako, John. Sinabi nilang normal lang ang lahat. At ako, naniwala ako. Nabigo ako bilang isang ina. Paano ako magiging karapat-dapat na maging ina ni Leo kung ang sarili kong anak
ay hindi ko na iligtas. Ito na, ang pinakabuod ng kanyang sakit. Ang tanong ng pagiging karapat-dapat. Umiling si John. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang kamay at binuksan ito, inilalantad ang locket. Hindi ka nabigo, Michelle. Ikaw ang biktima. Tulad ng pagiging biktima ni Leo. Tulad ko. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata. Ang kanyang tingin ay puno ng katapatan. Sama-sama nating hinarap ang kasinungalingan sa bahay na ito. Huwag mo akong iwanan sa labas habang hinaharap mo ang sakit ng sayo. Kinuha niya ang dalawang kamay ni Michelle. Hindi lang isang tagapag-alaga, para kay Leo ang kailangan ko. Ikaw ang kailangan ko. Ang buhay na ito, ang pamilyang ito. Hindi ito mabubuo kung wala ka. Hindi ka kapalit. Ikaw ang aming himala. Huminga siya ng malalim. Ang mga sumunod niyang salita ay hindi planado, ngunit ito'y nanggaling sa kaibuturan ng kanyang puso sa isang lugar na pinagaling ni Michelle. Pakasalan mo ako, Michelle. Natigilan si Michelle. Ang kanyang mga luha ay tumigil. Ano? Hindi ito isang engrandeng proposal na may singsing at bulaklak. Pagpapatuloy ni John ang kanyang boses ay naging mas matatag. Ito ay isang pangako. Isang pangako na sa bawat laban na haharapin mo kasama mo ako. Sa bawat anino ng kahapon, hahawakan ko ang kamay mo. Hayaan mong sabay nating harapin ito bilang mag-asawa, bilang isang pamilya. Hindi ito isang proposal na isinilang mula sa romansa, kundi mula sa isang mas malalim na bagay, isang pinagsamahan ng dalawang wasak na kaluluwa na natagpuan ang kanilang kabuuan sa isa't isa. Bago pa man makasagot si Michelle, bago pa man niya maproseso ang lahat, isang katok ang narinig nila sa pinto. Si Aya may dalang isang sobrang kulay krema. Paumanhin po sa abala, sabi ni Aya. Kadarating lang po nito, mukhang importante. Kinuha ni John ang sobre. Ito ay mabigat at may gintong selyo. Binuksan niya. Isang formal na imbitasyon para sa binyag ng anak ng isa sa pinakamalapit na pinsan ng pamilya. Isang malaking pagtitipon ng buong angkan at sa ibaba ng listahan ng mga ninong at ninang nakasulat sa magandang kaligrapiya ang isang pangalan na nagpadala ng lamig sa kanilang dalawa. Panauhing Pandangalgong Imelda Jimenez VDA de Consunji. Ang anino ng kahapon ay hindi pa pala tapos sa kanila. Ang kanilang unang pagsubok bilang isang pamilya ay paparating na. Kailangan nilang harapin ang mundo ng magkasama. Ang imbitasyon ay nakalatag sa mesa na parang isang hamon. Para kay Michelle, ito ay isang pagsubok sa kanyang bagong nahanap na katatagan. Para kay John, ito ay isang pagkakataon para tuldukan ang huling anino ng nakaraan. Hindi natin kailangang pumunta kung hindi ka handa. Sabi ni John, pinagmamasdan ng reaksyon ni Michelle. Umiling si Michelle, isang bagong determinasyon ang kumikinang sa kanyang mga mata. Hindi, John. Tama ka. Kailangan nating harapin ito ng magkasama. Tumingin siya kay John, ang kanyang sagot sa alok nito ay nasa kanyang mga mata bago pa man niya ito sabihin. Oo, bulong niya. Oo, tanong pabalik ni John na para bang gustong makasiguro. Oo, papakasalan kita. Sabi ni Michelle, isang maliit, ngunit totoong ngiti ang sa wakas ay sumilay sa kanyang mga labi. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila gumaan. Hindi pa ito nawawala, ngunit ngayon hindi na niya ito binubuhat ng mag-isa. Ang araw ng binyag ay dumating. Ang simbahan ay puno ng mga miyembro ng alta sosyedad. Ang hangin ay mabango sa mamahaling pabango at puno ng mahihinang bulungan. Nang pumasok sina John, Michelle at Leo, ang mga bulungan ay biglang tumigil na palitan ng isang nakabibinging katahimikan. Lahat ng mga mata ay napako sa kanila. Kay John ang biyudong naglaho sa lipunan. Kay Leo ang himalang bata na dating bulag. At higit sa lahat kay Michelle ang misteryosang katulong na ngayon ay nasa tabi ni John. Hinawakan ni John ng mas mahigpit ang kamay ni Michelle. Si Leo,
na walang kamalay-malay sa tensyon ay masayang iwinawagayway ang kanyang maliit na kamay mula sa mga bisig ng kanyang ama. Sa isang sulok nakaupo si Imelda, mag-isa. Nakasuot ng isang mamahaling bestida, ngunit tila ito'y nakasabit lamang sa kanyang payat na katawan. Ang dati niyang aura ng kapangyarihan ay napalitan ng isang aura ng kalungkutan. Pinanood niya ang pagpasok ng kanyang anak, ang kanyang apo, at ang babaeng sumira sa kanyang mundo. John, mabutit nakarating ka. Sa lubong ng isang matandang kamag-anak ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad. Tumingin ito kay Michelle mula ulo hanggang paa. At ito siguro ang bagong yaya ni Leo. Bago pa man makasagot si Michelle, nagsalita si John. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit malakas sapat na para marinig ng mga nasa paligid. Tita, nais kong ipakilala sa inyo. Sabi niya inilapit si Michelle sa kanyang tabi. Si Michelle, ang aking mapapangasawa at ang ina ni Leo. Isang kolektibong paghinga ang narinig mula sa mga nakikinig. Ang mga bulungan na kanina'y patago ay ngayon ay naglaho na palitan ng mga nanlalaking mata. Sa isang simpleng pangungusap, winasak ni John ang lahat ng espekulasyon at itinatag ang lugar ni Michelle. Hindi bilang isang katulong, hindi bilang isang yaya, kundi bilang ang matriarka ng kanyang bagong pamilya. Habang nagpapatuloy ang seremonya, si Leo, na isang masayahin at bibong bata, ang naging sentro ng atraksyon. Lumalapit ang mga tao, hindi na dahil sa tsismis, kundi dahil sa purong paghanga sa isang batang puno ng buhay. Nakita nila ang isang masayang bata, at sa likod nito, isang masayang ama at isang mapagmahal na ina. Mula sa kanyang upuan, pinanood ni Imelda ang lahat. Nakita niya ang paraan ng pagtingin ng kanyang anak kay Michelle, isang tingin na puno ng pagmamahal at respeto na hindi niya kailanman nakita na ibinigay nito kanino man, kahit sa yumaong asawa nito. Nakita niya ang kanyang apo na tumatawa ng malakas habang kinikiliti ni Michelle. Nakita niya ang pamilyang dapat sanay sa kanya, ngunit winasak ng sarili niyang mga kamay. Ang pait ay naroon pa rin, ngunit sa ilalim nito isang bagong damdamin ang nagsimulang umusbong. Isang damdamin na masakit at mapait, ngunit totoo pagsisisi. Pagkatapos ng seremonya sa reception, nagkaroon ng pagkakataon habang si John ay nakikipag-usap sa pari at si Leo ay masayang naglalaro. Kasama ang ibang mga bata, nilapitan ni Imelda si Michelle na tahimik na kumukuha ng isang basong tubig. Natigilan si Michelle nang makita ang matanda. Inaasahan niya ang isa pang pag-atake, isa pang masasakit na salita. Ngunit iba ang nangyari. Tumingin si Imelda hindi kay Michelle, kundi kay Leo na naglalaro sa di kalayuan. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyong hindi pa nakikita ni Michelle. Dati pangungulila. Masaya siya? Sabi ni Imelda, ang kanyang boses ay mahina at halos pabulong. Hindi sumagot si Michelle. Tumingin si Imelda sa kanya at sa unang pagkakataon, wala nang galit sa kanyang mga mata. Tanging isang pagod at talunang pagtanggap. Ibinalik mo sa kanya ang liwanag na kinuha ko. Sabi niya, ang mga salita ay tila hirap na lumabas. Huminga siya ng malalim. Pakiusap. Alagaan mong mabuti ang apo ko. Hindi ito isang paghingi ng tawad na puno ng luha. Hindi yon ang estilo ni Imelda. Ngunit ito ay isang pag-amin, isang pagsuko, isang pagpapasa ng tungkulin. Sa di kalayuan nakita ni John ang eksena. Hindi niya narinig ang mga salita. Ngunit nakita niya ang ekspresyon sa mukha ng kanyang ina at naintindihan niya. Ito na ang pagsasarang kailangan niya. Tumango si Michelle kay Imelda. Isang tahimik na pagtanggap. Tumalikod ang matanda at dahan-dahang naglakad palayo. Isang malungkot na anino sa gitna ng masayang pagtitipon. Pag-uwi nila sa mansyon, ang hangin ay tuluyan ng luminis. Ang huling multo ay napatahimik na. Makalipas ang ilang linggo sa isang tahimik na seremonya sa hardin na puno ng rosas,
Sa harap ng iilang piling kaibigan, sina John at Michelle ay naging isa. Si Leo sa kanyang maliit na suit ang kanilang ring bearer. Nang gabing iyon, habang pinapatulog nila si Leo, hinaplos ni John ang buhok ng bata. "Kaya mo bang sabihin, Papa?" Bulong niya. Tumingin si Leo mula sa kanyang ama patungo sa kanyang ina na nakangiti sa gilid ng kama. Isang malawak na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Papa," sabi niya, ang kanyang maliit na boses ay malinaw. "Mama." Niyakap ni na John at Michelle ang kanilang anak. Isang tunay na pamilya isinilang mula sa sakit, sinubok ng kasinungalingan, ngunit sa huli ay pinagbuklod ng isang pag-ibig na kasing liwanag ng araw. Ang kanilang bagong kabanata ay nagsimula na.